Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, ika-9 ng Pebrero, taong 2026. Sa kasalukuyan nga po, patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan sa may hilaga ng ating bansa, na kung saan nga po nagdadala nga po ito ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, ang ating minomonitor na low pressure area na naging bagyong Basyang ay kasalukuyan pa rin na umiiral sa area ng Visayas. Ngunit kapansin-pansin nga po ang paghina na nito, na kung saan nga po nagiging isang na lamang po itong remnant flow sa mga susunod na oras. Bukod pa nga po rito, ang low pressure area nating minomonitor sa loob ng ating bansa, mayroon po rin tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating bansa, na kung saan nga po kahapon ay nagulat po tayo na mayroon po tayong namomonitor or namamataan na panibagong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng pumasok sa silangang bahagi ng Mindanao. Ngunit sa anuan nga po, kasamang palad, ay mayroon pa rin po itong kasunod na panibagong low pressure area, na kung saan nga po mayroon na po tayo dalawang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posible nga po na magkasunod na pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan lubos po natin pinag-ahanda ang ating mga kababayan upang sa ngayon makapaghanda po at makaiwas sa malubhang epekto ng panibagong sama ng panahon, na kung saan makikita nga po natin sa pinaka-latest satellite image po natin, na kung saan ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay bahagya na nga po itong malapit sa ating Philippine Area of Responsibility, or papasok na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang kapansin-pansin nga po ang kasunod nito na low pressure area na nagdadala nga po ito ng mga maulap na papurin at mga localized thunderstorm, na kung saan nga po inaasahan natin na siyang makakaapekto sa silang bahagi ng ating bansa kung ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, para sa inyong kalaman at sa posibleng pangalan ng panibagong bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, at kung sakaling maging ganap na bagyo nga po itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay papangalanan nga po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy, ang pangatlong bagyo na posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, bukod nga po dito sa bagyong ating minomonitor o low pressure area, patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan sa may hilaga at silang bahagi ng Luzon at kabilang dito sa may area ng Visayas, na kung saan nga po nagdadala nga po ito ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may area ng Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon, Nueva Ecija, Bulacan, dito sa area ng Quezon, Laguna, Batangas, Cavite, at kabilang na rin dito sa area ng Bicol Region, sa lugar naman nila ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, kabilang na rin ang Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte. Dulot po yan ng hanging amihan na associated doon sa natawag nating na humina na low pressure area or remnant low na lamang po. So kung saan nga po, inaasahan nga po natin na malulusaw na lamang po itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman po, wala na po tayo dapat ikabahala dito sa low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan inaasahan natin malulusaw na lamang po ito sa mga susunod na oras. Samantala, ang ating mga pinaghahandaan sa ating mga kababayan ay ang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na dalawang low pressure area na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po base sa ating pinakalitis tropical cyclone threat potential pagsapit ng Pebrero 2 hanggang February 8, makikita natin yung track na si Bagyong Basyang, na kung saan nga po ito na po yung low pressure area
sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na naging isang remnant law na lamang, na kung saan inaasa natin na malulusaw na lang po ito sa mga susunod pong oras. So hindi na po ito inaasa na tatagal pa bilang low pressure area or remnant law. Pagsapit po ng week 2 or February 8 hanggang February 15, mayroon po tayong outlook or posibleng mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan kasunod nitong bagyong Basyang, na kung saan posibleng maging bagyong Kaloy. Dito po yan sa may silangang bahagi ng Mindanao na posibleng mabuo. So iyan nga po yan yung nakikita po natin na papasok na low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po inaasa natin na posible nang pumasok sa mga susunod na araw. Na kung saan nga po may kasunod pa nga rin po itong panibagong low pressure area. Dalawa po ang ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po posible pa rin po magbago ang ating track ng low pressure area. So posible pa pong humina or lumakas pa po lalo itong bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan nga po, bagya pa nga rin po itong lumalakas, na kung saan kapansin-pansin nga po itong kasunod nitong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility na mas malakas pa nga po kaysa dito sa papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, kung inyong makikita sa pinaka-latest satellite image stream natin. At dahil dyan, lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan, na kung saan base nga po sa pinaka-tropical cyclone climatological track, na kung saan nga po mayroon po tayong inaasahan na bagyo na posibleng pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan papasok dito sa may silang bahagi ng Visayas or kaya Mindanao, na posible ring lumihis. So sa climatological track po yan. At meron din naman tayong minomonitor na posibleng pumasok din sa may Mindanao. So yan yung pinaka tropical cyclone climatological track po natin. So posibleng mayroon pumasok at lumihis nga lang po palayo ng ating bansa. Mayroon din po tayong senaryo na lalapit dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at pumasok, na posible nga pong maglalandfall sa Visayas at Mindanao. So yan po yung ating senaryo sa posibleng track nitong papasok na low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, dahil pa nga rin po sa pag-iral nitong mga weather system na hanging amihan or northeast monsoon sa may hilaga at silang bahagi ng ating bansa, na kung saan associated din dito sa low pressure area or remnant low, na inaasahan natin na malulusaw na lamang po ito sa mga susunod na oras, na kung saan meron pa rin po tayong babala sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring maranasan ngayon hanggang bukas ng hapon. Sa lugar po yan ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, na kung saan nga po inaasahan po natin ang 50 to 100 mm na pag-ulan na dulot nga po nitong hanging amihan or northeast monsoon, na kung saan meron din po tayong inaasahan dito sa may Visayas na mga pag-ulan. Kaya po nakataas din po ang weather advisory po natin dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, na makakaranas din po ng mga malalakas na pag-ulan ngayon hanggang bukas. So maging alert po rin po tayo sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na doon sa inuulan ng mga nakarang araw pa, na malambot na nga po ang mga lupa doon sa mga bundok na lugar, na posibleng nga pong magdulot ng pag-landslide sa pabundok na lugar. At para naman sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan dito sa area ng Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, kabilang dito sa area ng Masbate, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Cavite, Batangas, at mga labang bahagi ng Luzon dito sa area ng Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro. Dulot nga rin po yan ng hanging amihan. Kasama po dito ang area ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao,
Nueva Vizcaya ay makakaranas po yan ng maulap na papurin at sinasamahan ng mga pag-ulan na dulot nitong hanging amihan. Samantala sa mga nalalabing bahagi pa ng Luzon, dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon ay inaasahan po natin magiging fair weather na kung saan nakakaranas po ng improving weather na sinasamahan ng mga light rains or mga mahihinang pag-ulan. Dito po yan sa area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kabilang dito sa may area ng Zambales, yan po ay makakaranas ng fair weather ang magiging lagay ng panahon. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Visayas ay inaasahan po natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Biliran. Dulot nga rin po yan ng paglakas ng hanging amihan na siyang kasalukuyan ay bumababa yung epekto dito sa may Visayas, na kung saan inaasahan natin ng 50 to 100 mm na mga pag-ulan dito sa nasabing lugar. Samantala dito sa nalalabing bahagi ng Visayas ay inaasahan din natin makakaranas ng maulap na papurin at mga mahinang mga pag-ulan na dulot nitong hanging amihan at mga localized thunderstorm na dala nga po nitong remnant low or low pressure area na nagiging remnant low na lamang po ito. Ito po yan sa area ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Siquijor. Samantala, dahil din sa epekto ng pag-iral ng remnant low ay inaasahan din natin makakaranas din ng bagyong maulap na papurin at mga localized thunderstorm dito sa may Palawan area. Kaya naman po iba yung pag-iingat pa rin po ang ating pinapatid sa ating mga kababayan upang makaiwas sa mga malubhang epekto ng masamang panahon na patuloy pa rin na umiral sa ating bansa. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao ay inaasahan po natin makakaranas pa rin po ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na mahihinang pag-ulan na sinasama ng mga localized thunderstorm dito sa area ng Cagayan de Oro, Davao, including dito sa may South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Cotabato, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Zamboanga Peninsula. Kabilang dito sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan ay makakaranas po yan ng mga localized thunderstorm. Kaya po iba yung pag-iingat po ang ating pinapatid sa ating mga kababayan. At para naman sa magiging lagay ng ating karagatan sa kasalukuyan nga po dahil sa epekto ng hanging amihan o paglakas, inaasahan po natin makakaranas ng maalong karagatan. Mayroon po tayong nakataas na gale warning sa lugar po yan ng Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Palawig, Iba, Aurora, na kung saan nga po may inaasahan po tayo mga taas na pag-alon na umaabot sa 2.8 hanggang 6 meters na taas na mga pag-alon sa ating seaboard, na kung saan sa mga nalalabing bahagi ng ating karagatan or seaboard ay inaasahan po natin makakaranas ng slight to moderate ang magiging lagay ng ating panahon. Dito po yan sa may kanlurang bahagi ng Visayas, kanlurang bahagi ng Mindanao at silangang bahagi ng Mindanao. At yan nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. Ingat po tayong lahat mga kababayan at maging alerto at manatiling maging updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas.